Hello. Okay, magkakape tayo sa labas. And at the same time, magtatrabaho. Nainip ako sa bahay eh. So try nating magtrabaho naman sa labas para maiba yung environment, para hindi tayo na nagiging routine. Punta tayo dun sa Dear Joe. Dun kasi yung medyo tahimik na coffee shop, hindi masyadong matao, I think, sana. Tapos kasi sa Starbucks for sure medyo matao dun, medyo maingay. Nag-Starbucks kami kapag gabi or madaling araw. Kapag ganitong umaga, for sure maraming tao. Try natin sa Dear Joe. Makauulan na naman. Okay lang, may dala naman tayong jacket. I mean raincoat na pang camping. Matitest natin kung tatagos siya sa ulan, lalo na sa mga malalakas na ulan. Let's see. Ayan na, Dear Joe. Diyan tayo magkakape at mag-work. Tara, tayo sa labas na lang. Okay, ganda dito oh. Parking area. Okay. Yun, doon tayo po pwesto sa labas. Let's go. Ganda dito no. Oh ha. Oh ha. Tahimik. Siguro Buro. Dito tayo. Dito tayo. Para kahit umulan, dito tayo. Okay, go, order. Okay, so yun, dito kami nagko-coffee minsan nila Paula. Minsan dito kami nagtatrabaho. So ngayong rainy season, hindi kami masyadong nakakapagkape sa labas kasi muna nakakatamad lumabas. Tapos paglabas mo ng kotse, pupunta sa coffee shop, syempre umuulan, baka mabasa yung laptop. So nag-i-stay na lang kami sa bahay. So mas pinili natin dito ngayon kasi alam natin medyo tahimik dito. And at the same time, maganda yung view. So wala pa kasi masyadong establishments. Alam ko tatayuan nila ng condo paligid dito. Kasi tuwing minsan pag dumadaan kami dito, may nag-offer, bigyan ng leaflet, nag-offer ng condos. Medyo mahal na rin dahil hindi pa siya tayo. Okay, so nag-ice americano muna tayo para less acid. So hindi rin natin gumisado yung coffee, yung ginamit nilang coffee bean. May mga life hacks, coffee hacks. So yun, gusto ko i-share sa inyo bakit Vespa yung napili mo. Unang-una, yun din kasi yung napili ni Mrs. Ito yung napili ni Pao. So sabi niya kasi Vespa is Vespa, which is totoo naman.
Pero ang first option kasi natin is Honda John. Nung time na nirelease yung Honda John, yan, nag-ingay siya nag-hype siya, parang ganun. So until such time na naubusan na ng stocks, for some reason mahirap talaga maghanap ng stocks. May mga nagpo-post sa Facebook page kung ano yung kung saan may stocks, ganyan. So ang nangyari, pag may nag-PM sa'yo above SRP naman, so nagre-range siya ng mga 10,000 to minsan umabot ng 19,000 yung difference, diba? Parang malaki masyado yun, yung difference na yun. So anong nangyari, nagantay pa tayo ng konti, kaya lang nainip na tayo, kaya tayo nag-Vespa. So, tsaka iniisip ko, hindi naman din ako masyadong ma-setup kasi para sa akin yung setup sa una lang yan maganda, pero kapag matagal na yan nandyan yung setup mo, yung accessories mo, nagsasawa rin, diba? Magaling ka rin magsawa. So from stock magsawa ka, magsa-setup ka, or bibili ka ng accessories. From accessories magsasawa ka, magpapalit ka na ulit. So para sa akin magastos din siya. So kung susumahin mo yung accessories and setup mo from stock, baka abutin din ang presyo ng Vespa, diba? Unlike Vespa kasi parang wala ka na halos gagawin dyan, lalo kung mahilig ka sa stock lang, diba? Hindi ka masyadong ma-setup, okay na sa'yo yung Vespa. Kesa naman pag ginastusan mo yung typical na scooters, diba? Pag sinetap mo yun, pag sumatotal mo yung gastos, pares din ang Vespa. So, tapos pagdating ng resale value, hindi naman kasama yung accessory sa bentahan minsan pinapabalik sa stock saka bibilhin para mas mura, diba? Kasi hindi naman lahat pare-parehas ng taste ng setup, diba? Yung iba ayaw nito, yung iba gusto. So tama nga yung sabi nila, yung beauty nasa tumitingin yan, yung ganda, diba? So yun, kaya nauwi tayo sa Vespa. And sabi nila, so doon lang naman tayo nagre-rely for now. Sa reliable naman yung Vespa. Tumatagal siya, diba? Medyo pricey talaga siya actually. Para sa akin, hindi mo actually binibili yung kasama na rin yung pagbili ng brand. Pero para sa akin, yung experience of having a Vespa, yung para sa akin is the best, diba? Pwede ka namang mag-drive ng any brands ng motor, diba? Pero kapag nakapag-drive ka ng Vespa, or ikaw na yung owner ka ng isang Vespa, iba na yung feeling. So parang yung feeling, yung experience, yun yung binibili mo, hindi yung bastang motor, diba? So yun lang yung personal perspective para sa akin, diba? Parang sa kotse, iba ayaw ng ganitong brand, yung gusto naman, iba gusto ng brand na yun, diba? So iba yung taste, diba? Kaya nauwi tayo sa Vespa. I think hindi naman tayo nagkamali sa pagbili ng Vespa. Alam nating mahal siya, pero kung hindi ka naman magpapalit ng motor, tatagal sa iyo yan. Tsaka sabi nga nila, kung yung sasakyan mo o yung motor mo hindi ka napapa-second look, or hindi mo siya laging gustong makita, basta kung dapat kasi kapag lagi mo siya nakikita, hindi ka nagkamali din sa binili mo, parang ganun. Pero let's say binili mo siya, tapos okay na yan, may magamit lang, parang mali yung binili mo, parang gano'n. Yun lang mga narinig ko, and tama naman, na-experience ko rin siya. Parang minsan kahit wala naman akong gustong puntahan, gusto ko lang mag-ikot-ikot, magmotor lang ako pa ikot-ikot sa subdivision, okay na ako. So yun, pag medyo daily routine tayo sa bahay, magmumotor lang saglit, and at the same time, syempre, nag-charge na rin yung battery, diba? Tulad yan ngayon, pwede naman tayo mag-work sa bahay, pero mas
pinili natin mag-work sa ibang lugar para lang maiba, hindi dahil sa parang yabang, etc. Hindi, yung iba hindi nila naintindihan yun. Yung iba parang dating yabang lang kaya bumibili ng Vespa kasi mahal. Hindi, yung experience yung binibili mo, diba? Parang sa coffee, mahal naman ng ganyang coffee, parehas lang yan ng ganito. Hindi, totally different siya, diba? So ganun, hindi naintindihan ng ibang tao yun. Well, hindi naman natin kailangan intindihin yung sasabihin ng iba o isipin ng iba. Basta ikaw, kung saan ka masaya, kung masaya ka sa bagay na yan, then do it. At the end of the day, ikaw magbe-benefit nun eh. Hindi naman ibang tao eh. Kung ano man sabihin nila, kung ano man tingin nila, iba yung perspective nila sa perspective mo. Paras tayo may utak, pero magkakaiba tayo mag-isip. Iba-iba tayo mag-isip. Binigyan lang tayo ng mga utak. Pero yung kung paano ka mag-isip, yung process mo, yung isip mo, o yung mindset mo, iba yun. Iba yun. Doon na tayo nagkakaiba. Pare-parehas motor, magkakaiba ng experience. Pare-parehas two wheels yan, iba-iba ng takbo, iba-iba ng specs. So, parang ganun, diba? Kung ikaw yung taong city driving lang, ito yung bilhin mo. Kung ikaw yung expressway, ito yung bilhin mo. Diba? For sure, may masasabi ibang tao. Kung na lang intindihin. Pag inintindi ko yun, so dagdag pa sa isipin mo tsaka problema mo yun. Pagka inadapt mo pa yun as problem, nasa sa'yo na yun, problema mo. So anyway, mabalik tayo sa motor. Ayan, na-share ko lang. So yun, tutuwa naman ako actually natutuwa talaga ako sa Vespa, diba? Actually maraming natutuwa nung nagkaroon tayo ng sariling motor. Marami na rin nag-aantay kasi na nagkaroon tayo ng motor. Kuya Anton, bili ka na ng motor, rides na tayo. So tayo talaga yung inaantay, diba? Nagkaroon nga tayo ng motor, nag-iisip na kaagad kung saan pupunta, diba? Saan po ng rides, etc. Ganyan. Nakakatuwa lang kasi tayo yung nagiging common friend or common ano ba? Sabi natin common friend. Tayo nagiging common friend para magsama-sama. So may pinsan ako sa father side, may pinsan ako sa mother side. Ako yung nagiging common cousin nila. So kakilala, nag-get together. Same dun sa friends, di ba? May sarili tayong friends, may ibang friends yung friend natin. So, dahil dun sa motorcycle community, diba? Ano natin sila eh, napagsasama-sama natin sila, which is nakakatuwa. So yun, so nag-iisip kami ngayon kung sa yung susunod na rides. I think ganun na lang muna yung video natin, di ba? Ganun muna yung topic natin para hindi maghalo-halo. So na-enjoy ko lang dito yung lugar kasi tahimik, nakakapag-vlog tayo na maayos. May music, kung naririnig man, mas okay. Hindi na tayo kailangan mag-vlog ng music, di ba? So yun, mag-work tayo kasi natutulog si Paula, gusto natin maayos yung tulog niya doon. Ayaw natin ng kilos doon sa bahay, tapos magigising siya. So tayo mag-adjust, diba? At the same time, okay din, naiba-iba yung environment. Okay, Docs? So yun na lang muna. And sa mga rides natin, kwentuhan pa rin tayo, diba? Hindi naman yan about nagpa-factor yung destination. Pero para sa akin, kailangan ding big factor din yung journey mo papunta dun sa destination o yung biyahe, diba? So minsan nasa biyahe, kukwentuhan tayo kung ano sumagi sa isip natin, itatopic natin, diba? Para hindi boring. Pare-pares lang naman yung destination for sure. Na nakikita nyo na yun sa ibang video, may nagbo-vlog na yan, diba? Alam na natin yung lugar na yan. Kung last year, ito yung itsura, then this year, iba yung itsura. Same destination, magkaiba lang yung itsura. Pero ang importante dun is yung biyahe, diba? Yung journey mo. Ano yung pag-uusapan nyo, diba? Yun yung para sa akin malaman eh. After destination, yan, tapos na. Uwi na ulit. So, another journey na ulit, diba? Yun lang. So, sa susunod,
Iisip pa tayo ng ibang topic usapan natin. Alright, so yun na lang muna. Thank you so much. And subscribe lang tayo kung gusto nyo. Hit nyo yung like kung nagustuhan nyo. Yun lang yun. Diba? Hindi wala naman sa atin. Thank you and bye-bye.